Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang gabi. Ako po si Alex Tinsay. Welcome po sa Diyos at Bayan. Ang programang mahigit 2 dekada na nagatid sa inyo ng mahalagang usaping patuloy na nagiging sandigan ng katotohanan, katarungan at katwiran. Hello, pare ko! At magandang gabi sa inyong lahat. Ako naman po si Kata Inocencio, nagbabalik sa Diyos at Bayan. Special po ang ating episode ngayong gabi dahil nagbabalik Diyos at Bayan din at makakasama nating muli ang siyang pansamantala lamang siyang hindi nakasama ng ating programa, pero dahil sa mataas na pagkatawag sa kanya ng ating Panginoon para ipagpatuloy at itaguyod ang agenda ng Diyos at Bayan sa Kongreso, ay makakasama nating muli walang iba kundi ang Deputy Speaker Bishop Brother Eddie Villanueva. Brother Eddie! Hi! Magandang gabi sa lahat po at of course, dalawang veteranong broadcasters na inilagay ng Panginoon na mga kapartner natin dito po sa programang Diyos at Bayan. At ako po tuwa. Alam mo, Sister Kata, I will say Kata and Alex, tuwa ako dahil miss na miss ko kayong dalawa eh. Matagal din ang pinagsama natin dito sa programa ng Diyos, ang programang Diyos at Bayan. At madalas kong sabihin sa mga kaibigan natin, yan dalawa na yun veterano, pero laging bata ang itsura. Mukhang kung nagkaroon ng pandemic bumata pa. At saka laging, kasi may treasury of wisdom in living yan eh. At nababanggit ko paminsan-minsan, the broadcast history in the Philippines cannot be complete without mentioning the name of Kata Inocencio and Alex Tinsay. Kaya masasabi kong napakapalad ng Diyos at Bayan sa mata ng kasaysayan o sa pahina ng kasaysayan. Kumusta kayong dalawa? Miss Kata and ginoong Brother Alex. Brother Eddie, oo, okay na okay kami ni Alex. Siguro dahil na din sa lockdown, baka nakakapahinga kami sa bahay, kaya po ganoon. Pero Brother Eddie, 2004, noong una niyo po akong pinaupo dito sa Diyos at Bayan at ako po I'm so blessed, and I'm so honored that you even thought of me and asked me, to sit on your behalf dito sa ating programa. 2004, Brother Eddie, tumakbo kayo noon bilang Pangulo under Bangon Pilipinas, and I was really honored, Brother Eddie, hindi ko na kayo tawagin Lord, really honored, Brother Eddie, na ako po ay inyong pinagbigyan or pinaupo dito sa programang ito. And for 12 years, my goodness, 12 years po, I also co-hosted this program with you. So thank you very much for that privilege, Brother Eddie. Likewise, ako rin po dahil pinagbigyan nyo rin ako dahil siyempre busy kayo sa Kongreso at it's an honor and a privilege. At hanggang ngayon, nagkakaroon na naman ng mga tao na gustong maupo. Pero alam po ninyo, maraming nagtatanong. na ano ko natuloy kasi alam ko itatanong ni Sister Kata, bakit daw si Brother Eddie hindi na ba tatakbo? Malakas pa naman siya, very active siya dyan sa Kongreso bilang Deputy Speaker. Well, hindi nagkaroon ng I would say full manifestation. Yung hindi nagkaroon ng tinatawag na creation of atmosphere and environment conducive for me to be convinced to run. Kasi there are many factors to be considered. As you know, dumaan ang pamilya namin last year sa isang napakabigat na double tragedy na hindi natin inaasahan. Uwi agad si Sister Dore, my beloved wife, despite na inassure ako ng medical team ng isang sikat na hospital
na tapos na, meron ng remission ang kanyang lymphoma sa pisngi, no? Tapos biglang nag-cardiac arrest. 2 months after, just a little more than 2 months, ito namang anak ko, tumanamahal naming Mayor Johnny sa Bukawi. Hindi mapigil sa paglilingkod sa bayan. May vasculitis na, hindi mapigil. Napanood lang yung mga magsasaka sa Baguio, naawa doon sa mga gulay na nagbubulok. Dalawang beses ata nagpunta sa Baguio, namili ng mga tunit-tuniladang gulay para pinamigay sa lahat halos ng bahay dito sa Bukawi kasama ng relief goods. Meron siyang vasculitis noon. Siya nag-asikaso sa mga relief goods. Pinipigil ko na, magpahinga na, sabi ng doktor. Hindi nagpahinga. Tinamaan ng infection. Kaya napakasakit ang nangyari sa aming pamilya. Actually, hanggang ngayon, ayokong malaman ng mga anak ko. Hanggang ngayon, hirap pa rin ako . We are still grieving, sila man. Pero sabi ng Panginoon, talagang, sabi ng Bible naman, di ba? His ways are higher man's ways. His thoughts are higher man's thoughts. And it is appointed unto all men to die once, or scheduled to die once, and then the judgment, Hebrews 9:27. Kaya we have to move on. At nasa gitna pa rin tayo ng pandemic. Pero, well, alam nating lahat, itong nangyaring worldwide pandemic ay isang worldwide wake-up call sa sangkatauhan to go back to God. Magsisi, tumalikod sa kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Ito isa sa mga alam nating palatandaan ng huling mga araw. Di ba? Yung sinabi ng Matthew 24, when Jesus Christ was asked, what are the signs of your second coming, Lord? And the end of this age. And Jesus Christ enumerated the different signs. At kung babasahin natin, pag-aaralan natin ng eschatology or the study of the last things, ay naganap na halos lahat. Ang hindi pa nagaganap, yung magaganap during the 7 years Great Tribulations under the regime of Antichrist. Yun na lang hindi nagaganap. Pero bago maganap yun, magkakaroon muna ng rapture. Di ba? At bago maganap ng rapture, yeah. Kaya sabi ng Panginoon, while you're waiting for my second coming, occupy till I come. Occupy till I come. Luke 19 verse 13. Or do my business till I come. Kaya dito pa tayo. Itong Diyos at Bayan, isang ministry. Ministry ito na para sa Diyos, para sa ating bansa. Nilagay ng Diyos sa puso ko kayong dalawa. Kaya nalagay kayo rito sa agenda ng Panginoon sa Diyos at Bayan to discuss national issues of great importance in the light of God's Word. Na paksain natin, pag-usapan natin, para magkaroon ng tamang kaunawaan, karunungan, ang sangkatauhan, ang ating sambayanan, nang naayon sa salita ng Diyos. Pero Brother Eddie, gusto kong susugan yung tanong ni Alex, bago tayo magpatuloy. Pakilinaw lang po, hindi po kayo tatakbo ngayon bilang presidente. Pero ang SIBAC po ay patuloy pong kakandidato at kayo din po ang unang nominee. So, ibig ko bang sabihin nun ay babalik kayo sa Kongreso? Well, yung tungkol sa SIBAC party list, tinutuloy natin ang ating assignment sa Kongreso dahil akala ko matatapos ko ng 1 term . Marami kasi akong ilang mahalagang landmark legislations na gusto kong maipasa, no? At pag naipasa ko na yon, ang plano ko magre-resign ako . Kasi alam mo, hindi man ako politiko. Kaya lang, hindi mo maiwasan kapag talagang mahal mo ang Diyos at mahal mo talaga ang bayan, hindi maaaring hindi ka mag-involve, lalo na sa lawmaking. Ang Kongreso natin, ang siyang, kumbaga sa sektor ng gobyerno, ito ang merong authority sa lawmaking. At ang isang bansa ay maaari lang maging dakila at matagumpay, depende sa mga batas nito. 3 years na kayo sa Kongreso bilang legislator. And I know that your presence there has made a difference, I think. No? Medyo naiiba yata yung atmosphere sa Kongreso kapag kayo po yung nagsasalita na . Kasi parang lahat sila ay, mga kasamahan po ninyo doon ay napapahinto at nakikinig sa inyong wisdom, Brother Eddie.
how important really it is, that SIBAC, the Citizens Battle Against Corruption, is represented by you there, and also the bills that you have pushed and forwarded in that place. Brother Eddie, so sa inyo po, tingin po ninyo, talaga pong ipagpapatuloy po ninyo ang laban sa korupsyon diyan po sa lower house, at sa palagay po ba ninyo ito po ay magkakaroon ng malaking impact sa direksyon ng ating pamamahala sa mga susunod pang mga taon? Huwag po kayong aalis, magabalik po ang Diyos at Bayan with Brother Eddie Villanueva. Kaya we need leaders na mayroong tapang, hindi sa paggawa ng kasamaan. Yung tapang, hindi sa pagnanakaw ng pera. Yung tapang, hindi sa korupsyon. Yung tapang na manindigan at ipaglaban ng katwiran, ang kapakanan ng ating bayan. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan, at sa ating pong special edition ay guest po natin ang Deputy Speaker, walang iba kundi si Brother Eddie Villanueva. Brother Eddie, kumusta na po kayo ulit para sa mga ngayon lamang nag-tune in? Well, okay na okay, at busy tayo dahil nga very challenging ang mga dapat gawin dito sa Kongreso. Brother Eddie, alam ko na sa inyo pong tungkulin ngayon ay hindi nga po kayo nagdalawang isip na tumayo sa plenaryo at magbigay ng inyong privilege speech kapag may mga piece of legislation na sa inyong palagay o sa inyong konsensya ay salungat sa prinsipyo ng Diyos, at sa inyong palagay ay sa halip na makabuti ay may kukompromiso pa ang dignidad at moralidad ng ating bayan at ng ating mamamayan. I personally remember with Sister Kata na we saw you taking a stand against the SOGI bill. At ito nga pong pinaka-recent naman ay controversial itong kinontra ninyong pagbibigay ng prangkisa nationwide sa online sabong. Bakit po mas malaga na marinig ng lahat ang boses ninyo na kinikilalang Mr. Konsensya ng Bayan sa mga usaping tulad nito? Napakaraming mga challenges ngayon sa Kongreso, at nang tayo masama sa tinatawag na 18th Congress ay natuklasan natin na yung SOGI ay ni-railroad noong 17th Congress. Buti na lang sila Tito Soto, sila Joel, sila Senator Manny Pacquiao ay nilabanan nila yan sa Senado, kaya hindi naka-first base yan. At ngayon ay inulit yan dito sa 18th Congress. Kaya napilitan akong ang aking first privilege speech ay tungkol sa expose, tungkol dito sa batas na ito. Nakapaloob doon, hindi alam ng mga kongresista yung same-sex marriage. Imagine, ililegalize ang kasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. The only Christian country or the first Christian country in Asia. You can imagine na uulanin tayo ng sangkatutang na sumpa ng Diyos. Gagawing modern Sodom and Gomorrah ang Pilipinas. Ang dami-dami lang ang problema. Binibisita na nga tayo ng katakot-takot na bagyo, 20 typhoons average every year for the last 20 years or 30 years. Tapos, imbis na maapis natin ang galit ng Diyos, pagagalitin pa natin. Kaya lumapit sa akin yung maraming congressman doon talaga. Sabi na, Brother Eddie, hindi namin alam. Pinapirma lang kami dyan. Pakikisama namin, pinapirma lang kami. Yung pala, mayroong same-sex marriage. At yun namang isabong, napakahirap tanggapin ito. Ang dami nang nagpakamatay dito sa Bukawi, sa Pampanga, sa iba-ibang lugar. Bakit? Isipin yung walang
yung sabong nga, nililimitahan yung physical na sabong, yung pang-online, yung electronic sabong. Kaya napakaraming nasira ang buhay dito. Dito lang sa Bukawi, alam ko, yung naibenta yung bahay at lupa. Yung isa na isanla, nung naisanla, hindi alam ng magulang at mga kapatid. Napilitang magbikti. Taga-Tambubong Bukawi yun. Ha? Ang daming OFWs, alam mo naman ang JIL Church movement ay nasa 70 countries today, you know. Yung report sa akin ng mga directors ng mga JIL churches sa ibang bansa, maliwanag, ang daming naging biktimang OFWs. Mga OFWs, inipon nila minsan 1 taon, 2 taong mga pera, inipon nila, pag-uwi nila. Naubos sa sabong. Kaya ibang klaseng cancer itong pinayagan ito ng PAGCOR. I'm very sorry, no? Kaibigan ko ang chairman ng PAGCOR. Pero babae. Pero I cannot in conscience accept na gawing gambling center ang Pilipinas. Kaya ang isabong ay tinutulan natin. Bagamat, of course, inaprubahan pa rin nila. Yung isa, na-railroad nga yung isa. The whole day, first reading, second reading, third reading, tinapos the whole day. Nang hindi alam ng marami. Walang genuine public deliberation. This is treason. This is an act of treason against the Filipino people. Why? Because the Filipino people, the constituents, do not know that their representatives in Congress, hindi naman lahat, are recklessly and railroading anti-God's bills. Alam naman natin ang isabong. Gagawing sugalan ang bawat tahanan. Wala nang regulation. Kay minor de edad, kay hindi. Kahit na nasa sala ka, kahit nasa loob ka ng toilet, you can gamble. Kaya talagang utter distraction ng pamilya. Iba itong bira ng diablo sa Pilipinas. Iba. Kaya we need leaders na mayroong tapang, hindi sa paggawa ng kasamaan. Yung tapang, hindi sa pagnanakaw ng pera. Yung tapang, hindi sa korupsyon. Yung tapang na manindigan at ipaglaban ng katwiran, ang kapakanan ng ating bayan. Ang kailangan lang ay ma-educate ang taong bayan, lalo na yung the sovereign Filipino people. Dahil tama, ang mga tao ang boss. Public servants lang ang lawmakers. Kailangan may approval ang boss, ang taong bayan. Wawasakin ang pamilya, wawasakin ang mga institutions dahil lang sa pagmamahal sa salapi. Maging instant billionaire lang. Ito ang mga taong wala nang takot sa Diyos eh. Hindi sila natatakot na sabi ng Diyos sa Revelation 21 verse 8. The thieves, the corrupt, the sexually immoral, the murderers, the liars, they will be thrown into the lake of fire with burning sulfur. Revelation 21 verse 8. Kaya sabi ni Lord Jesus, di ba, sa Mark 8:36, but does it profit a man if he gains the whole world and forfeits or loses his soul to hell forever? Kaya mahalaga lalo na ang Joseph Bryan na ating na platform natin, no? Pero sana matulungan din natin ang sambayan ng Pilipino. Bantayan nila ang kanilang mga kinatawan sa Kongreso, sa Senado, Kongreso, kahit sa Malacanang, kahit na sa Supreme Court. The government must exist not for anybody else, but for the people, di ba? A genuine democratic republican government is a government of the people, by the people, and for the people, not for the vested interest groups ng iba, hindi naman lahat. Pero karamihan, sorry, nilamunan ng greed and love for money. Nakalimutan nila ang greed at saka or covetousness, Colossians chapter 3, verse 5. Greed or covetousness is idolatry, ang sabi ng Diyos sa Colossians chapter 3, verse 5 and verse 6. And people exercising such will surely invite the coming of God's wrath. At pagdating ng God's wrath, hindi lang sila ang magdurusa. Up to third and fourth generations.
Kaya ito ay paalala sa lahat. Magbalik loob tayo sa Diyos. Ito lang COVID na ito. Walang mayaman, walang mahirap dito. Pag naisipan ng Diyos na inalis ng Diyos yung protection sa isang tao, kahit na bilyonaryo ka, sa isang kaslapatan, mamatay ka. Kaya magkaroon tayo ng fear of God. At marami rin, ang Sibak Party List or Citizens Battle Against Corruption, Alex Kata, for the glory of God, modesty aside, more or less 400 bills and resolutions ang na-file ng Sibak Party List. At modesty aside, it's all because of the grace of God. At katambal natin kasi sa Senado, si Senator Joel. Teamwork ang Sibak ni Senator Joel. Ano naman si Senator Joel, Sibak congressman yan. Napakaraming din yung bills, no? Yung tungkol sa procurement law, siyang brain yan siyang mastermind yan, yung mga landmark legislation niya sa Senado ay counterpart naman ng Sibak sa lower house. Actually nga, iyang Sogi, inuulit ko, no, hindi tayo galit sa mga gay people, no? We love them so much. We love them so much. Dito sa Bukawi, 400 na gay people ay tinulungan ni Senator Joel at saka ng Team Solid dito, nila Johnny, no? Kaya mahal na mahal tayo ng mga gay people dito sa Bukawi. Bakit? Walang discrimination dito Pero sila man mismo ayaw nila ng same-sex marriage. Sila mismo ayaw nila. Yung presidente nila, si Kapitan Renan ng Taal, ayaw nila ng same-sex marriage. At marami akong kaibigan ng mga professionals. Matatalinong tao, matagumpay. Ayaw rin nila ng same-sex marriage. Kaya ka nandyan sa Kongreso, Brother Eddie, kasi kailangan bantayan mo rin kung ano man yung mga isinusulong na ungodly legislation, and you're there to actually push for more godly legislation there in Congress. At sabi nyo nga, tandem na kayo halos ni Kuya Joel sa Senado, and there are many other senators, I think, and congressmen too, who are aware of this and are doing this. Pero Brother Eddie, gusto ko sanang itanong sa inyo dahil napanggit po ninyo yung pandemya. Ano po? Can you just discuss briefly din po yung mga inihain ninyo para maimbestigahan yung mga issue ng korupsyon sa gitna ng ating COVID-19 pandemic, katulad po nung corruption sa PhilHealth, inquiry sa unused funds sa Bayanihan 2, yung pag-imbestiga sa mga milyon-milyong halaga ng mga expired at hindi nagamit na gamot. Brother Eddie, ano po ba ang estado niya ngayon at ano po ba ang gagawin natin? At dagdag yun na rin po, yung pag-imbestiga po doon sa Pogo business. Kasi kahit naka-lockdown, mukhang sila ay tuloy ang kanilang kaligayahan. Alam na alam ng bayan naman, di ba? Tinayuan ni Joel yan. Talagang naninigan si Joel hanggang may mga death threats pa sa kanya. Pero ayaw niyang maghari ang Pogo sa mga Chinese mafia, gambling mafia ng China na maghari sa Pilipinas. Pero alam mo na, mahalaga talaga yung national leadership. Nasa national leadership yan. Tama si Maxwell and other leadership lecturers. Everything rises and falls on leadership. Kaya this coming election is a very, I would say, a very vital season of opportunity. Opportunity for our beloved country to experience genuine changes. Kaya sa akin, this could make or break. Depende sa klase ng election na mangyayari, no? Kaya we have to pray na ang sambayan ng Pilipino ay mag-participate sa isang genuine, clean, honest elections. At by the way, tungkol dito sa paglaban sa corruption, bago yun, gusto ko lang idagdag, yung mga major bills na naging batas na. Matulad halimbawa, yung GMRC, Republic Act 11476, Good Manners and Right Conduct and Values Education Law.
naipasa na yan. At yan ay na-incorporate na sa pag-uusap nga ni Senator Joel sa Senado at saka yung Secretary Briones, si Professor Liling, ano? Kaya in-incorporate na sa curriculum. Tinanggal yan many years ago. Kaya maraming kabataan nagiging suwel sa magulang, wala nang good manners and right conduct, nalulung sa addiction, sa drugs, dahil tinanggal eh. Pati yung sports, yung basketball court sa mga eskwelahan, few years ago, tinanggal yan sa lahat ng public school. Kaya ang daming mga maling, mga pulisiya na dinanas ng ating bansa. Now we have to recover. And we need the righteous leadership para makarecover. Righteous leadership needs righteous citizenry. Ang isa pa nga pala dyan, itong pinakamahalaga, no? Napakahalaga ng good manners and right conduct and values education law. Yung mga susunod na leaders natin, dumaan sa elementary and high school, na sana nga maluto sila sa mga katuruan ng good manners and right conduct and values education law para pag sila na ang naging leader ng bansa, hindi na kasing sama ng nangyayari na ang corruption ay kaliwat kanan, ano? At isa pa, itong napakahalaga nito, RA 11-509, Doktor para sa Bayan Law. Grabe ito. Okay, kahit sorry, hindi dahil sa anak ko, sumasaludo ako para naisip ni Joel to eh. Alam mo ba na ayon sa World Health Organization, ang 10,000 community dapat merong at least man lang isang doktor. Ito sa ating bansa, meron tayong 200 local government units. 200 local government units. Wala na isang doktor. Sa statistics ng population, ha? Kasi very expensive ang doktor. Ngayon, because naging batas na ito, pinukpok talaga. Well, kami ni Congressman Doming Rivera ng SIBAC at mga kaibigan natin doon, madali namang naaprubahan ito sa lower house. Although sa upper house, sa Senado, talagang pinukpok ng gusto ni Joel. In-accelerate niya at nakaabot, naging batas ito. Na sino man Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao, kahit andun ka sa pinakamahirap na probinsya, pwede kang maging doktor. Wala kang gagastusin, ha? Wala kang gagastusin. Basta yung requirement. Libre libro, libre allowance, libre lahat. Mag-aral ka lang mabuti. Isipin mo pagkakataon nito, maging doktor, napaka-expensive. The most expensive course natin, nung tayo nag-aaral, di ba? Medicine. Ngayon, pwede na. Well, yung smuggling sa oil, mabigat ito, no? Smuggling sa oil, natuklasan namin, 35.7 billion for gun revenues annually. Isipin mo, 35.7 billion. Smuggling lang sa oil yan. As confirmed by Asian Development Bank, ano? Yung smuggling sa agricultural products, pinatay na ng mga produkto ng mga farmers natin, ano? Alam mo ba ang natuklasan namin sa 2013-2014 na statistics? The Philippines had $1.26 million for gun revenues due to pervasive smuggling of agricultural products. Of course, sa tax evasion. Mga giant millionaires and billionaires na magaling sa tax evasion, ano? Ang daling ayusin. Yung maliliit na entrepreneurs ang naghihirap, ano? Ang daming bagay na dapat ayusin. Ang corruption kasi, masyadong webs nito eh. Talagang evil sa corruption. Kaya kailangan gisingin natin ng taong bayan, ang love for money is the root of all evils. Sinabi ito sa 1 Timothy chapter 6, I think verse 10, ano? Love for money is the root of all evils. Kaya pag-pray natin na this coming election, yung may mga fear of God ang iboto ng taong bayan. Kasi pag meron kang fear of God, magkakaroon ka ng wisdom. Fear of God is the beginning of wisdom, Proverbs 9:10. At pag meron kang fear of God, magiging incorruptible ka. At hindi alam ng marami, God can bless people. He can make you a millionaire or even a billionaire.
without mortgaging your soul to hell. Because there are ways for God to bless His people sa legitimate ways, hindi ill-gotten wealth. Maraming dapat i-educate. Maraming dapat na ituro sa taong sa sambayanan. Yan ang challenge sa Diyos at Bayan television program. Huwag po kayong alis mga kababayan. Magbabalik pa po ang Diyos at Bayan sa isang special edition. Kasama po natin si Brother Eddie Villanueva and of course, Kata Inocencio. Sa mga nakikita ninyong presidential candidates, okay, na nagsampa na ng kanilang COC, may nakikita ba kayo sa kanila na posibleng magbigay ng tamang o karampatang solusyon sa problema ng Pilipinas? Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at kasama pa rin po natin, of course, sa special edition na ito, walang iba kundi si Deputy Speaker, Brother Eddie Villanueva, at of course, kasama po natin si Kata Inocencio. Brother Eddie, sa mga nakikita ninyong presidential candidates, okay, na nagsampa na ng kanilang COC, may nakikita ba kayo sa kanila na posibleng magbigay ng tamang o karampatang solusyon sa problema ng Pilipinas sa susunod na 6 na taon o magtitiis pa ba tayo ng 6 na taon pa muli? Ako, simple lang ang aking nakikita eh. Dapat ang mga botante, pag-aralan nila seriously ang mga kandidato. Ano ang karakter ng mga kandidato? Ano ang kanilang track record? Tingnan natin yun, the last 20 years na lang. Sa loob ng 20 years, meron ba silang mga ginawa para sa kapakanan ng bayan na magsasabing yung pangako nilang gagawin eh, pwedeng paniwalaan? Isa yun. Pangalawa, ano ang prinsipyo nila sa mga national issues affecting the nation's condition and even the future? Dapat alam natin ang kanilang stand, no? Ako, number 1 sa akin, hindi lang yung marunong eh. Sawa na ako sa marunong. Kahit gano'ng karunong ang presidente, kapag walang takot sa Diyos, susceptible to be a terror, susceptible to be a brutal, corrupt leader, susceptible to be a brutal murderer, susceptible to be a corrupt politician na hindi pwedeng maging statesman. Ang kailangan natin ng statesman, yung mahal ng bansa kaysa sa kanyang sarili. Kaya doon, yun ang mga pamantayan eh. Ang number 1 sa kanya, yung fear of God eh. Ngayon, kung ikay matalino, okay, kailangan ng competence. Pero ang competence mo naman, ay gagamitin mo sa paggawa ng mga kasamaan. Nakalulusot ka. Nakagagawa ka ng billions a week, billions a month. Nakagagawa ka ng hindi ka nadadali, no? Kasi nga, magaling ang brain eh. Kaya napakahalaga may fear of God. Sa akin yung number 1. And of course, tingnan ninyo kung sino-sino ang mga personality nakapaligid sa mga presidential balls. Kung sino-sino nakapaligid. Kapag nakapaligid, kilalang-kilala mo na corrupt. Kilalang-kilala mo na manipulators ng mga multi-million, multi-billion business transactions sa Pilipinas. Na they have been controlling the political and economic powers in this country for so long. At ngayon walang pagbabago sa ating bansa. Worsening. Sa akin, to me, that is treason in the highest order against God's agenda for the nation. Kaya, prayer and action. Because faith without works is dead. Dalangin ko, magkaisa sana ang mga Pilipino na magmahal na sa Diyos at magmahal sa bayan. Kasi pag mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang ating bayan eh. Yung nagsasabing mahal nila ang Diyos pero wala silang pagmamahal sa bayan,
yun sa akin, mababaw yung pagmamahal nila sa Diyos. Pag nakataya na ang kanilang personal interest, napakadali nilang ipagbili yung pagmamahal nila sa Diyos. Kaya para sa akin, ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos at sa bayan are those people who can say anytime if there is a need. My loyalty to my friends, my loyalty to my family, my loyalty to anyone ends when my loyalty to my God begins. So, konting pananaw lang para sa mga boboto this coming election. When the righteous are in authority, the people rejoice. When the wicked rule, the people mourn. Proverbs 29 verse 2. Because righteousness exalts a nation, and sin is a reproach to any people. Naalala kong bigla yung Deuteronomy 28 verse 1, NIV version. Isama na natin yung verses 1 to 14. Blessings to obedience. If you fully obey, not just obey, but fully obey the commandments of God. Carefully follow, not just follow, but carefully follow the teachings, the commandments of God. I will exalt you above all nations of the earth. I will command the coming of the blessings to you. Blessings will overtake you, not disasters, not calamities, not floods, not typhoons. Blessings will overtake you, not plagues, not famine. Blessings will overtake you. You will no longer beg, you will no longer borrow, but you will lend. Your enemy will come to you in one way. They will run away from you in great fear, 7 ways. Kaya magpadala ng Diyos ng bubuyog, katulad sa Old Testament. Nagpadala ang Diyos ng bubuyog para tulungan ang kanyang mga anak sa giyera. Nanalo yung mga anak ng Diyos. Bubuyog, isang bundok ng bubuyog ang pinadala. Pinaulan ng yelo, merong insidente, pinaulan ng niebe, di ba? Kaya ako, ang Pilipinas, hindi dapat matakot kahit kaninong bansa. Tumayo tayo, defending the honor and dignity and integrity of our country. We should give honor to our people. We should give honor to our God. Si Bac is seeking another term. Ano po, hindi po ba sa party list? Ano po ba ang maaasahan ng taong bayan sa Sibac, and you, Brother Eddie, being the first nominee of Sibac, kayo po ba ay babalik sa lower house bilang deputy speaker or maybe even the speaker of the house? Itutuloy natin ang ating mga sinimulan at dadagdagan pa. Ano yun? Pinipilit natin, nag-file na tayo na eh. Yun ang unang-unang pinal natin eh. Yung enactment of Freedom of Information Bill. Bakit? Si Juan de la Cruz, pag kailangan humingi ng mga dokumento sa mga transaksyon ng gobyerno, ng any department, may karapatan siyang humingi. Freedom of Information. Eh, hindi sinasertify yan. Ayaw ng karamihan. Bakit? Mabubulgar ang corruption eh. Number 2, nag-file din tayo ng NICAC. Nag-file tayo ng special law. Magandang batas to. Ang model namin, yung Hong Kong ICAC, Hong Kong's Independent Commission Against Corruption. Nalinis ang corruption sa Hong Kong. Historically, sumikat ang Hong Kong sa buong mundo. Gumawa ngayon tayo ng counterpart, NICAC, National Independent Commission Against Corruption. Independent, kahit presidente pwedeng imbestigahan. Kahit sino. No man should be above the rule of law. Mabigat na mga batas to. Pero, challenge ko ang mga members ng Congress. Ang pag-asa ko ma-aprobahan ito kapag nag-rally 1 milyon tao sa labas. O hindi man mag-rally, alam ng tao, sana magkaroon tayo ng mabalik talaga yung freedom of the press, ano? Yung press freedom. Para ang taong bayan, aware na aware. Matatakot ang mga lawmakers na hindi gumawa ng mabuti. Bakit? Eh nakabantay yung mga bumoto sa kanya eh. Iyon ang people empowerment na dapat. Yung sinasabi ni Ramos noong unang panahon. Magkaroon tayong genuine people empowerment. Eh, pag wala pa yan, hindi tayo titigil. Pag yan nagawa lang I will resign immediately. Papapalit na ako kay Katao, kay Alex. Si Alex na lang. Dahil hindi naman ito ang aking hindi naman ito ang aking main ultimate aim sa buhay eh. Ang gusto ko lahat ng tao sa buong mundo makapasok sa langit. Huwag mapunta sa impyerno.
Dahil yun ang nasa puso ni Jesus at yun ang aking kaligayahan sa buhay. Brother Eddie, talagang it's such an honor and a privilege na marinig po ang inyong mga pahayag. Ako mismo, nare-relieve ko yung mga mga binitawan ninyo sa entablado. Hanggang ngayon, hindi kayo nagbabago. Pareho ang ating pangarap para sa ating bayan na talagang ang bayan natin ay makaluhod at makatawag sa Panginoon that Jesus is Lord. Pare? Alam niyo, Alex, ihahabol ko lang, many years ago, bago pa ako na-born again, nagkaroon ng international convention sa Cebu. Merong speaker from America, prophet. Sinabi niya, ang Pilipinas napakayaman. Maraming hidden wealth and riches, treasures. Lalabas lang yan kapag nagkaroon ng righteous leadership. Para yung kayamanan na yan ay magamit sa expansion ng God's kingdom all over the earth. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng matanda na yun. Nung ako ito makabong Pangulo ng 2004, napunta ako sa Cebu, kinausap ako ng matanda na yun. Na nung unang 1950s yata o 60s, ay hindi pa ako born again, ay kasama siya rin sa church na nakarinig noon. Totoo yun. Bakit papayagan ng Diyos ng mga hidden riches and wealth ay lumabas? Magpapasasalang ang mga korap na tao. Ang gusto ng Diyos, magamit yan for massive expansion of His kingdom in four corners of the earth. Mangyayari lang yun kapag mayroong passion, yung leadership. Kaya ako, number one, yung talagang mahal ng Diyos, kayang ibigay ang buhay para sa Diyos. Kahit isang katutak ang doctorate mo, kahit isang katutak ang pinag-aralan mo, kahit na lahat na sa'yo, nasa inyo lahat. Pero kapag ang wala kang relation sa Diyos, napakadali mong i-manipulate ni Satan. Gamitin lang niya yung sumuporta sa'yo sa election ibibigay mo na ang lahat. Kaya magpakatalino tayo. Humingi tayo sa Diyos ng divine intervention. Kung wala pa, siguro umasa na lang tayo sa 7 years sa millennial reign. Pero hindi, I still believe that there is a chance for us to experience God's agenda for this country while you are still alive, while we are still alive. Bata pa kayo see it, Brother Eddie. Makikita ng mga mata natin yan, yung pagbabago ng Pilipinas at yung pag-angat natin and the fulfillment of the prophecies for the Philippines that we will be a prince nation at hindi po tayo buntot. We will be a head and not the tail. And magpapatuloy yung ating, kumbaga yung ating destiny to be a missionary sending nation. Talagang kaya nga ang daming OFW na nagkalat. Pero importante, syempre, ikakalat din nila yung magandang balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Hindi po ba saan mang bansa sila dalhin at sa pamamagitan ng ating programang Diyos at Bayan. Happy 23 years to us already here in Diyos at Bayan and welcome back to me and to Brother Eddie in Diyos at Bayan. At bagamat marami pang sasabihin si Brother Eddie, marami pa tayong gustong talakayin, ay kapos na po tayo sa oras. At because this is a special edition, si Brother Eddie po ang talagang founder po nitong program na ito. So, bibigyan po natin siya ng pagkakataon na siya po mag-closing sa atin. Maring Kata. Brother Eddie, kayo pong mag-extra sa inyo pong programang Diyos at Bayan. Maraming salamat. Sa mga sumusubaybay po sa programang Diyos at Bayan, may 2 dekada na po ang programang ito. Ang isa lang po ang ating misyon. Maging matalino ang sambayanang Pilipino sa pagpili ng mga pinuno ng ating bansa. Sapagkat meron nakalagay sa Bible, Hosea 4:6. My people are being destroyed or are perishing for lack of knowledge. Kapag hukulang tayo sa kaalaman ng katotohanan, napakahirap sa isang bansa ang umusad patungo sa kaunlaran at katagumpayan. Kailangan natin ang mga leader na may tunay na banal na takot sa Diyos. Reverential fear. Hindi yung religious lang. Napakarami yung religious. Si Hitler ay religious. Marami yung religious. Pero hindi yun ang kailangan. Ang mahalaga may relasyon. Hindi reliyon. May relasyon po sa Diyos.
Paano magkakaroon ng relasyon sa Diyos? Yung bugtong niyang anak na si Jesus, sinukuan ang kanyang buhay, tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Huhugasan ng Diyos ang dugo ni Jesus ang lahat ng kanyang kasalanan. Bibigyan siya ng bagong puso. Yung espiritu na patay sa original sin ay biglang mabubuhay. Yung tinatawag na regeneration of the spirit. Made alive, born again. Yung sinasabi ni Jesus sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. At pag naging born again po tayo, we will be partaker of divine nature of God. We will experience the mind of Christ and the heart of Christ. Doon ho magkakaroon ng tunay na pagbabago ang minamahal nating bansa. Blessed is the nation whose God is the Lord. Psalm 33, verse 12. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong abang lingkod, Brother Eddie Villanueva, at kasama ko po ang ating minamahal na kamanggagawa sa broadcast ministry ito ng Diyos at Bayan, si Sister Cata Inocencio at si Brother Alex Tingsay. Hanggang sa muli po, ang programa pong ito ay naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ito po ang programang Diyos at Bayan. Bayan.